Good morning! Morning! Muli, salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama tayo ngayong umaga. Ngayong 3rd Sunday na ng September. Okay? Next week ay 4th na, and then may 5th Sunday po tayo. At salamat sa patuloy na pagpapagaling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Itong mga nagdaang araw ay kakaiba ang ating pong panahon. Mainit, tapos umuulan. Kaya marami ang may putsipon, kasama na po ako. Pag-pray niyo po ako. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa umagang ito ay binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, ng maayos na boses para may bahagi ang kanyang salita. So sa ating pong pagpapatuloy, atin na pumuksan ang ating pong mga Bibles sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Atin pong basahin ito ng sagot-sagutan. Sabi po sa verse 11, "So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip these people for works of service, so that the body of Christ may be built up together until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli na binigay mo sa amin. Salamat sa kagalingan at kalakasan. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon po umaga na binigyan ng pagpapauna ang pananambahan sa inyo. Panginoon, ihanda mo ng puso't isipan namin, nawa maintindihan namin at may sagawa namin ang salita mo na aming Panginoon pag-aaralan. Samahan mo yung lingkod sa kanyang pagbabahagi ng iyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po ganun pakarami ang napupuntahan kong lugar. Pero may mga napuntahan na po ako. At sa mga lugar po na napuntahan ko sa ibang bansa, ay isa po ang tumatak at masasabi ko na maganda at gusto kong balik-balikan na lugar. At how I wish, ang CGBC satellite, tayo po ay sama-sama na pupunta dito. Kaya lang ay hindi natin alam kung posible, kung kalooban ng Diyos. Pero para sa akin po, ang pinakamaganda na lugar so far na aming napuntahan ay Switzerland. Okay? So, ang Switzerland po ay kilala sa magagandang lugar, lalo na yung Alps nila. Alps Mountain, talagang mamamangha po kayo. Hindi natutuyo ang snow dyan. Kahit summer, may snow doon sa tuktok ng bundok. Magaganda rin po mga tanawin dito sa Switzerland. At alam po ninyo, pag nandyan kayo, pag stress na stress kayo dito sa Pilipinas, pag pumunta kayo dyan, makakalma talaga kayo. As in, marirelax kayo. Kaya nga sabi ko, how I wish na sana makabalik kami dyan. Makabisita. Kahit balikan, okay lang. Okay. Alam nyo, hindi lamang sa magagandang tanawin, magagandang lugar, kilala ang Switzerland. Kilala din po ang Switzerland sa magagandang relo. Okay? May, ilan sa mga kilala na mga relo ay Rado, Rolex, at saka ito, ano yan? Patek Philippe. Hindi ko alam ang pronunciation. Pero alam niyo ba kung magkakano yung mga yan? Ang Rado daw, ang pinakamura ay 101,198. Pinakamura yun. Sale. Ang Rolex, ang pinakamura niya ay 814,016. Wow. At itong Philippe Patek, o Patek Philippe, ang pinakamura niya ay 1 million. Yung pinakamahal niya, 16 billion pesos. Sabi ko, sino kayang tao ang magbibili doon? Pero alam niyo ba si Chris Aquino? Yan ang kanyang Philippe Patek. At hindi lang isa ang meron siya yan. So grabe, 16 billion pesos. Alam niyo ba kung bakit maganda daw ang Swiss watch? Pagka naka-Swiss watch kayo, talagang ibang klase yung inyong relo. Kasi daw, ito daw ay maingat at matagal na ginawa ng mga manufacturers. At they are created na merong cooperation sa bawat pyesa. Walang lamangan, walang nagulat. Kumbaga, okay ang movement. Meron din siyang coordination
Hindi sila nagbabanggaan. Okay po? At meron din po silang complementing, they complement with each other. Kumbaga, bawat parts po ng rilong ito ay hindi walang ginagawa. Bawat parts ng mga rilong ito ay may kanya-kanyang ginagampanan, at ang bawat parts niyan ay nilagay para pagandahin ang bawat isa. They complement each other. Walang sayang na piyesa dyan. Kaya kapag pinagawa mo ito dyan sa tabi-tabi lang, kakahuyin yan kasi bawat piyesa niyan talagang materialis puertes. Di po ba? So, ito yung dahilan daw kung bakit napakaganda ang Swiss watch. At ang isa pa, pagka ganito daw ang iyong relo, may cooperation, coordination, complementary, or complementing. Mataas ang percentage niya ng accuracy at precision. Sa ating pong buhay, mahalaga ang oras, di po ba? Pagka yung relo mo, kung hindi mo papukpukin ay hindi tatakbo. Ay may problema. Lagi kang malilate. Lagi kang magkakaproblema sa pupuntahan mo. Di ba? Ang sabi nila, walang perfect naman na relo. Ang Swiss watches daw, ang nadidelay lang niya is 1 second. At delay ng 1 second at saka delay din ng 1 second. Yun lang. The rest, madalas daw ay 4 seconds at saka 4 seconds delay at saka 6 seconds advance. So pagka ganun ang relo mo, hindi mo, kumbaga, ano bang oras na talaga? Katulad ng relo ko, tinatanong ko pa kung titignan ko pa yung cellphone ko kasi yun talaga yung accurate. Okay? So ano po ang reason bakit ko pinakita ito? Kung gaano ka-importante itong cooperation, coordination, complement. Yan po ay design ng Panginoon sa atin. Tayo na mga mananampalataya. We as a church, ito po ang design ng Panginoon sa bawat isa. Na tayo po ay magkaroon ng cooperation, coordination, at we complement each other. Hindi po tayo nagkukumpetensya sa isa't isa. Hindi tayo nagpapagalingan. Hindi tayo nag-aaway-away. Hindi tayo nagkakanya-kanya. Okay? Yun ang design ng Panginoon. Kung kaya tayo mo ay ihantulad ng Panginoon sa katawan. Okay? Na ang katawan, kailangan gampanan niya, gawin niya yung kanyang function. At hindi sila dapat magsapawan. Yung kamay, hindi niya pwedeng gawin yung ginagawa ng paa. Okay? At yung paa, hindi niya pwedeng gawin yung ginagawa ng kamay. Yung mata, hindi pwedeng gawin ng mata yung ginagawa ng ilong. Di po ba? So, ngayong buwan na ito, pinag-uusapan po natin ang God's gifted church. So, I've said, ang church ito po ay mga pinili, mga tinawag ng Panginoon, mga iniligtas ng Panginoon na inipon. Okay? So, tayo po, ang church. Okay? Hindi po itong building. Kaya kahit saan po tayo magtipon, kahit sa ilalim ng puno, okay, tayo po ay church. Okay? Kasi yun po ang kahulugan ng salitang church, ecclesia, called out ones. Okay? So, ang maganda at nakakamangha sa church na binuo ng Panginoon, hindi niya lang iniligtas tayo buhat sa ating mga kasalanan. Hindi niya lang tayo iniligtas para tayo pumunta sa langit. But He has given us different gifts. Itong church natin ay gifted church. At nung first Sunday, nakita natin yung using our God-given gifts. The last Sunday, nakita na natin yung we need to discover the gifts that God has given us. Okay? At ngayong umagang ito, ang nais ko pong pag-aralan natin ay the speaking gifts. Akin pong grinupo yung mga gifts na pinakita ko po sa inyo last Sunday. Yung 15 to 18 gifts yun, ginurupo ko po sa tatlo. Okay? At ito po yung unang groups. Tingnan nyo po kung meron kayong katulad or meron kayong ganitong gifts. Speaking gifts. Pagka sinabi kong speaking gifts, ito yung kakayahan na kailangan mong magsalita. Okay? Kailangan mong magsalita.
na dati hindi mo kayang gawin ito. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, na magugulat ka, no? Parang may sense na yung mga pinagsasasabi. Or kung sa feeling mo walang sense, doon sa mga nakakarinig, parang ibang klase din sinasabi mo ngayon. Di ba? So, ito po ang ating pag-aaralan ngayon po, umagang ito, the speaking gifts. Okay? Si Apostol Pablo po, nung sinulat niya itong epistle to the Ephesians, siya po ay nakakulong sa Rome. Yung first imprisonment niya. Siya po ay nakakulong dito sa Rome. Pero ang maganda dito sa pagkakulong sa Rome, malaya siya nakakakilos, pwede siya magsulat. Okay? So, nagsulat po siya ng may sinulatan siyang 4 na churches. No? Ephesians, Philippian Church, Colossian Church, at saka yung si Philemon. Okay? Tatlo lang palang church at saka isang tao. Yan ay makikita ninyo sa Bible, no? Magkakasunod, no? Ephesians, Philippians, Colossians, at saka si Philemon. Sinulatan niya nung siya ay nakakulong, no? Sa Rome. So, nandun ang Ephesus, no? Ang Ephesus Church, at ang nagdala ng letter sa Ephesus ay si Tychicus at saka si Timothy. Okay? So, anong sinulat? Bakit sumulat sa mga Ephesian believers? By the way, bago po siya maikulong dito sa Rome, pumunta muna siya sa Ephesus. Nag-spend siya siguro ng mga a year, nag-preach siya doon, pero nagkaroon ng riot. No, makikita niya sa Acts 18 at saka 19, yung nangyari sa Ephesus. Kasi dahil sa kanyang pag-preach, ang dami sumampalataya kay Jesus. Kaya lang noon, meron silang sinasambang Diyos na ang pangalan ay Artemis. Okay? At yung isa na ang business niya ay gumawa ng rebulto ni Artemis ay nalugi. Wala nang bumibili ng rebulto ko kasi lahat ay sumampalataya na kay Jesus. No? At syempre, kasama doon na kailangan give up mo yung mga idols. No? Kailangan kay Jesus lang. So, ito wala ng business. So, itong lalaki ito, gumawa siya ng issue na itong si Paul at saka si Silas ay gumagawa ng gulo. No? Nag-i-skandalo dito sa ating bayan. Kaya ginawa nila, sinugod nila si Paul and Silas. Kaya ang ginawa nito yung dalawang ito, tumakas sila. Pero, yun yan, bago sila nakatakas, na-share na nila ang gospel, ang dami ng sumampalataya sa Panginoon. At yun yan, nabuo yung Ephesian Church. Okay? At few years after, nung siya ay nakakulong na sa Rome, sinulatan niya to encourage them, to instruct them. Wala pang problema sa Ephesian Church that time. Pero, kumbaga para ma-prepare ang mga mananampalataya sa Ephesus, sinulat niya itong Ephesians. Kung babasahin niyo po ito, dalawang bahagi ito. No? Yung chapters 1 to 3 ay doctrinal. No? Yung mga dapat mong paniwalaan tungkol sa kaligtasan mo, no? Tungkol sa sino talaga ang totoong tagapagligtas at paano ka maliligtas. Yun po ang verses 1 to 3. Ang sunod na verses yung chapters 4 to 6. No? Dito naman, ipinakita ni Apostol Pablo paano ka mamumuhay bilang mga Kristiyano. No? Lalo na yung mga relationships mo. Paano mo ipapakita na totoo kang Kristiyano through your relationships. At dito, sa chapter 4, makikita po natin yung relationship ng mga mananampalataya sa isa't isa. As a church, ano po tayo? At dito nga makikita natin na merong minention si Apostol Pablo na ang Ephesian Church or ang Church ng Panginoon ay pinagkalooban niya ng iba't ibang kakayahan. Para saan? So, bago po natin yan isa-isahin, nais ko pong pansinin niyo itong mga talatang ito. Ito po ay sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 10. Okay? Sabi diyan, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all, and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Now, ito na. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people.
What does He ascended mean, except that He also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Nakakantong ano? Parang, anong ibig sabihin ng mga talatang yan? Kung babalikan ninyo, ito, ang pinipreach ni Apostol Pablo ay tungkol sa pagiging isa natin. Meron tayong isang pananampalataya. Tayong lahat ng mga Christians, tayong lahat ng mga followers ni Jesus, meron lang tayong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang baptism. No? Pero pagdating dito, itong verses 8 to 10, parang hindi siya related. Kasi pagdating sa verses 11 to 13, ito na sinabi na itong mga gifts. No? Pero itong portion na ito, bakit nandito ito? Ano ang kahalagahan ito? Okay, ito po ang bakit ay siningit niya. Okay? At ito po ay napakahalaga. Itong bahagi ito. Okay? Nung sinabi niya dito sa verse 8, this is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Ito po ay nakasulat sa Psalm chapter 68, verse 18. Kinote lang ni Apostol Pablo. Okay? Ang nakalagay sa Psalm 68:18, when you ascended on high, you took many captives, you received gifts from people, even from the rebellious, that you, Lord God, might dwell there. Ano pong reason bakit sinulat ito ni King David? Alam niyo po, noong unang panahon, pagka kayo ay lalaban sa gera, at kayo ay nanalo, ang gagawin po ng king at saka ng mga armies, yung natalo nilang bansa, kukunin nila lahat yung mga mapapakinabangan doon. At kung merong mga prisoners of war, halimbawa, kababayan mo na nakakulong doon, kukunin nila yun. No? Papalayain nila. At yung mga mapapakinabangang tao na taga roon, kukunin nila para gawing alipin doon sa bansa nila. At pagbalik nila sa bansa nila, no? Ipaparada itong mga ito. Ipaparada yung mga nanalong soldiers, no? Ipaparada yung kanilang mga nakuha ng mga ari-arian. At ipaparada yung kanilang mga bihag. Okay? At tuwang-tuwa yung mga tao pagka ipinarada kayo. Okay? Dito po, ang sabi, when you ascended on high, you took many captives. Ang ibig sabihin po, ang tinutukoy po dito ni King David, no? Ito po ay part ng prophecy. Nung ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, He took many captives. You receive gifts from people. Okay, ano po ang ibig sabihin yan? Noon po umakyat na ang Panginoon sa langit, noon, ascension, lahat ng mga, ang unang kahulugan po niya na ito, lahat tayo na alipin ng dyablo at saka ng kasalanan ay pinalaya na. Okay? Nung umakyat siya. Because the meaning of His ascension is victory. Kasi saan siya umupo? Sa kanang kamay ng Diyos Ama. Which indicates victory. Okay? Ang pangalawa na kahulugan ng captives dyan, kung inyong maalala, okay, noong kay rich man and Lazarus, nung namatay yung dalawa, si Lazarus dinala sa paradise, yung rich man sa place of torment. Hindi, napansin nyo ba na natatanaw nila ang isa't isa? No? Ang sabi ng rich man, Amang Abraham, pwede bang papuntahin mo siya dito? Dito sa place of torment. At isawsaw niya yung kanyang daliri sa tubig at patuloyin sa dila. Kasi ang tindi ng hirap na nararanasan ko dito. Ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Kasi may bangin sa pagitan natin. Para yung nandyan, hindi pwede mapunta dito. At yung nandito, hindi pwede pumunta dyan. So, bago ang ascension, mga kapatid, based sa pag-aaral ng mga Bible scholars, magkatabi ang paradise at saka ang place of torment. Kaya lang, yung place of torment, talagang papahirapan ka na doon. Yung paradise, yun ang lugar ng kaginhawahan. Okay? Nung namatay si Christ, hindi nyo ba naisip ko siya pumunta nung 3 days? Nagpunta yung kanyang spirito, nagpunta yung kanyang kaluluwa. Nung siya naman. Ayon sa mga Bible scholars, nagpunta siya, kung babalikan po natin itong talatang ito, what does
He ascended in except that He also descended to the lower earthly regions. Yung lower earthly regions po, ito daw po, nagpunta siya dito sa paradise at saka sa place of torment. Para kunin lahat itong mga laman nitong nasa paradise. Sino ba ang nakatira dito sa paradise? Ito yung mga Old Testament saints. Sina Abraham, no? Si Abel, lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Panginoon. Okay? Nandun sila sa paradise. Nung namatay ang Panginoon Hesus Kristo, di ba 3 days yung namatay, pumunta siya dito upang sabihin dito sa mga nasa paradise na, you will go with me. At para sabihin dito sa mga nasa place of torment, there is no hope with you. Wala na, hindi na kayo makakaalis. Because you rejected me. At nung siya po'y nabuhay na muli, nung pumunta siya sa langit, kasama na po yung mga Old Testament saints. Kaya, yung mga Old Testament saints ngayon, nasa langit sila. Ngayon, I hope na sundan nyo yun, ano? Pero pag-aaralan po natin yan ng mas detalye. Kaya, kung maalala nyo, may isang talata na absent with the body, present with the Lord. Okay? Yung talata na yun, I think it's in Corinthians. Na ngayon, pagka namatay ka, pag nawala ka na sa katawang ito, you will be with the Lord, which is in heaven. Ngayon, ano po ang relasyon nito dito sa mga gifts? Ang sabi dito, nung siya ay, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to people. Nung siya po ay umakyat na sa langit, nabigay siya ng kakayanan sa lahat ng mga sa mga tao. At sabi niya, His people. Ang ibig sabihin, lahat ng sumampalataya sa Kanya. So mga kapatid, ganito gusto ko makita natin dito. These gifts that we have is a result of Christ's victory. Ano pong implication? Hindi madali ang ginawa ng Panginoon sa pagbibigay ng gift sa atin. Kaya itong kakayahang ito, dapat hindi natin ito baliwalain. Di ba? Hindi natin ito pwedeng sabihin na meron ako pero parang hindi ko yata kaya. No? Saka na lang. Hindi mo pwedeng hindi ito i-develop or gamitin. Dahil pinaghirapan ito ng Panginoong Jesucristo. No? At kung babalikan nga natin itong Psalm 68:18, this is 1,000 years before Christ. No? Ibig sabihin, long before, plano na ng Panginoon na ibigay ang mga gifts na ito. Kumbaga, pinag-isipan ito ng Panginoon. Hindi ito biglang naisip lang na nung nabuhay si Christ, nung akit na sa langit, ay teka, mabigyan ko nga itong mga followers ko ng gantimpala. Hindi. Long before this happened, bibigyan ka na ng gift ng Panginoon. Di ba? Pinag-isipan. Di ba nakakatuwa pagka pinag-isipan ng isang regalo? Nakatanggap na ba kayo ng yung napaka-creative na regalo? Yung ang unang reaction mo, wow, pinag-isipan niya. Sino dito yung, sa bagay yung panahon namin kasi hindi pa uso yung mga text-text na. Sulat pa lang. Alam niyo ba na may klase ng tiklop? Tatay Will, pagka sumulat ka ba, may klase ng tiklop eh. Yung ang pagbukas mo parang I love you yung pagbukas. Na meron ba ditong nakakaalala nun? Pero yun nga, parang na-appreciate yun nung pagbibigyan mo ng love letter, parang, baka kayo ba itong tiklop na ito ah? Eh samantalang tiklop natin, parang 3 tiklop lang yun. Pero yun, may kakaibang tiklop. Diba? Pinag-isipan. Na-appreciate yun. Pero mga kapatid, itong gift na pinagkaloob ng Panginoon, hindi lang niya pinag-isipan, pinaghirapan. Okay? Kaya mga kapatid, kung ano man ang kakayahan na meron tayo ngayon na discover sa ating mga sarili, we should thank God. No? And we should use this. We should do kung ano ang gusto ng Panginoon for this gifts. Okay? So, yan po ang ibig sabihin kung bakit isinama ni Apostol Pablo yung quotation, bakit ang kinote yung sinabi ni David sa Psalm 68, verse 18, para ipalam sa atin na hindi basta-basta itong gift na ito. Hindi ito cheap. No?
kumbaga, dugo at buhay ng tagapagligtas ang ginamit para maibigay ito sa inyo. No? And this is the fruit of His victory. Okay? So, may tatlong lessons tayo makikita about the speaking gifts. No? Ang una, the goal of the speaking gifts or the list of the speaking gifts. Kung babalikan natin itong Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, meron 5. Okay? Basahin nga po natin. So, ready, begin. So, Christ gave the apostles, the prophets, evangelists, the pastors, and the teachers. So, lahat yan nagsasalita, di ba? Maliban na kung bibiga. No? Pero, may naging kaklase kami nun sa Bible School na pipi, ang iingay nila. Pipi ang iingay. Pag lalo na pa nagkikwentuhan sila. Talagang ang bilis ng silence at saka may sound silang nakikreate. Kumbaga, this is kumbaga gift of to communicate something. So ano ba ang apostles? Okay? Tandaan po natin na itong mga gifts na ito, itong mga kakayahan na ito, ay hindi titles at hindi position. But this is gift. Hindi porket ikaw ay may gift na, makita mo na may gift of apostleship na. Ang tawag ko sa iyo ay apostle JJ. Hindi ganoon. Kasi hindi ka na composite. Ang tawag ito. Pagka sinabi mong ganoon, pag nilagyan mo ng kakabit ang pangalan mo ng ganoon, ibig sabihin, yun ay position or title. Di ba? Eh hindi nga yun yung tinutukoy dito. Kundi yung kakayahan or yung function na kaya mong gawin. Imposible na po magkaroon ng apostol ngayon sapagkat ang isa sa tanda para ikaw ay maging apostol, dapat nakita mo personally si Jesus. At personal na kinumission ka. Hindi siya panaginip. No? Dapat yung personal. Sapagkat kung titignan niyo yung mga apostles sa Bible, lahat kinumission personally, face to face ng Panginoong Jesus. Pero, makikita natin, ano ba ang function? Ano ba ang ginagawa ng isang apostol? Okay, ito po. Basahin nga po natin. Ready? Begin. An apostle is a person who is sent out by God in the church to proclaim God's word, make disciples, and build disciples into the church with Christ as His Lord. His work frequently entails ministering to another culture, and the goal should be to establish new churches. Saan po ito kinuha itong meaning na ito? Ito po ay based sa observation sa ginagawa ng mga apostol. Okay? Ang ibig sabihin po ng apostle or apostolos sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay sent out ones. Mga sinugo or sugo. Okay? Hindi sugo ng kadiliman. Hindi sugo ng Panginoon. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng apostle. Ano ang kanyang ginagawa? And the church to proclaim God's word, make disciples, and build the disciples into a church with Christ as its core. His work frequently entails ministering to another culture, and the goal should be to establish new churches. In other words, ang apostle po ay tinatawag nilang missionary. Okay? Ito yung mapupunta sa iba-ibang lugar. No? Ito yung daw madaling maka-adjust sa kultura. Yung madaling matuto ng language. Kaya ako hindi ako pwede maging apostol. Kailangan pa akong matuto. Nung nag-1 year ako sa Cebu, no? Sa campus ministry ng Navigators, kailangan pa akong matuto. Siguro 6 months na ako. Ay kahit yung greeting pala, nalilimutan ko. No? At saka sa Cebu pala, pag bibili ka sa tindahan, ganito, hindi dapat pabili po. Hindi ka papansinin talaga kahit mga magsisigaw ka ng pabili po, hindi. Ang dapat sasabihin mo, ayaw. Pag sinabi mong ayaw, di ba Nanay Will? Ayaw, labas na yun. At alam nyo, natutunan ko lang yun nung paalis na ako. After magbawa 1 year na. Ay, ganun pala. At saka yung pagpara, no, sa jeep, no, hindi ka papansin, pagkapara po, no? Dapat sa lugar lang. Sinabi mo lugar lang, pray knowledge yun. Okay, natutunan na kayo sa akin. Anyway, yung
may gift of apostleship. No? Ang kanyang thinking, ang kanyang mindset ay mag-church planting, hindi lamang sa isang lugar, kundi sa iba-ibang lugar. Okay? At may mga tao ako kakilala doon, may mga pastors ako nakakilala na doon, no? Na hindi siya nag-stay sa isang lugar. Ang kanyang ginagawa lang niya, mag-build the church. Pag establish na yun, lilipat na ulit siya. Yun po. Pagka ganun daw po ang inyong kumbaga desire ng iyong puso, no? Ganun lagi ang direksyon ng iyong buhay. More than likely, may gift ka na ng apostleship. Pero again, hindi ka tatawagin Apostol Eleno, kaya Apostol Robin. Di ba? Dahil imposible nga na magkaroon na ng apostol ngayon. No? Sapagkat dapat you were directly, no? Commissioned by the Lord. Pero ito po ang mga mindset, ang mga ginagawa ng isang apostol. Okay, next ay yung prophet or prophets. Basahin nga po natin. Ready? Begin. The role of the prophet is to communicate boldly the message God has given him. By speaking God's truth, a prophet aims to expose bad intention. Alam niyo po, pag sinabi kasing prophet, ang thinking agad natin ay ano? Nagpipredict ng future. Diba? Pero mga kapatid, kung titingnan ninyo, pag-aaralin ninyo ang function ng propeta sa Bible, ang lagi nilang ginagawa is to communicate boldly the message God has given him. Laging kung ano, si Moses, isa si Moses ang propeta. Pinuntahan niya si Pharaoh. At ano sinabi niya? Let my people go. Diba? Kahit hindi siya kilala ni Pharaoh, kahit wala siyang, actually kilala siya, pero wanted siya. No? At kumbaga hindi siya ganun, di ba sabi niya sa Panginoon, hindi ako magaling magsalita. No? Nabubulol ako. Pero dahil sa binigyan siya ng kakayahan ng Panginoon, kumbaga yung word na boldly ang sikreto dito. Yung hindi siya nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos kahit kanino. Di ba? Kahit na mataas na tao, kahit na senador o presidente, ang makaharap, i-share agad ang Word of God. Hindi tayo ganon, di ba? Naalala ko nung sa Better Living, sa Parañaque, saan nga ba yun, Better Living? Hindi. Before that. Ano nga, Merville, tapos sa Bigutan, yan. May Better Living. Nag-truck distribution kami doon. Doon sa Better Living, ang mga streets doon ay streets ng buong mundo. Merong street doon ng pang-Europe lang. May street doon ng pang-Russia lang. No? At ang lalaki ng mga bahay. Kaming dalawa nung pastor na kasama ko, pagka malaki ang bahay, huwag tayo dyan. Huwag tayo dyan, baka attorney ang dyan, ang kausap. O ang may-ari niyan, debatiin tayo. Di ba? Pero pagka may nakita kami mga tambay doon, o yun ang aming mga sinasya. Bakit? Matatakot kami doon sa mga professionals. Kasi baka matanong kami, hindi namin masagot. Hindi yun ang mga gift ng propeta. The prophet, ang gift niya, kahit sino, no? Kaya niyang share ng gospel. Okay? At ang isa pa, ang isang function ng prophet ay by speaking God's truth, a prophet aims to expose bad intention. Ang ibig sabihin niya, a prophet can rebuke people. Tayo po mga Pilipino, marami hindi naman lahat, but majority of us, takot tayong mag-confront, di ba? Alam mo nung mali yung ginagawa, pero ayoko i-rebuke yan. Iba na lang, hahanap ka ng ibang tao. Naalala ko doon sa San Pablo, nung ako po ay pastor doon, alas 12 ng gabi, may kumatok sa akin, kapitbahay. Nagsabi niya, Pastor, o bakit? Patigilin mo nga yung nagbibidyo ako doon sa kapitbahay namin. Sabi ko, bakit ako? Sarap ng tulog ko. Natatakot po kami. Baka sakaling makinig sa inyo kasi pastor kayo.
So ako naman, takot din ako. Sabi ko, ano gagawin ko? Eh, ang lakas talaga ng kantahan. No? So, naglakas-lakasan na ako ng loob. Sabi ko, sir, baka naman pwede niyong mahinatin ninyo. Ay, sige po. Hanggang alas 12 lang kami. Meron na kaming mga bisita. Okay po. Tapos, ang lakas pa rin, kinatok ulit ako. Pastor, ano, sinabihan mo ba? Sabi ko, okay, sinabihan ko na. Tatahimik na yan. Di ba, may mga ganun na natatakot tayo to confront people. Pero ito mga may gift of prophecy or gift of being a prophet, dito natatakot, dito nahihiya. No? Talagang i-review ka niya. At meron akong mga na-meet na ganito. Hindi sila natatakot ko na. Nasasabi ko na na-experience ko. I was rebuked. And yung effect, hindi magagalit, no? Kundi mapapahiya siya. Kung maalala nyo, nagkasala si King David, no? Nung pinatay niya si Uriah at saka nakiapit siya kay Bathsheba, nirebuke siya ni Prophet Nathan. No? Nag-cite ng example si Nathan, no? Ng isang tao na kumaga ginawa ng injustice. So, galit na galit si King David. At ang sabi ni Nathan, you are the man. You are that man who committed injustice. At ang naging reaction po ni David, siya talaga ay nagmakaawa sa Diyos, humingi siya ng tawad. Yun ang propeta. Yun po ang gift of being a prophet. So, meron ba kayong ganitong mga actions, no? Meron ba kayong ganitong thinking, hindi ka nahihiya na sabihin pagka mali yung, sa office nyo, mali yung ginawa niya, sasabihin mo agad. Pero, ang effect nun, hindi siya na-offend, kundi napapahiya siya. Kasi merong iba na basta lang yung, ano ba yung term, mema sabi lang. Yeah. Pero ang effect, na-offend or nagagalit or nagkakaroon ng kaaway. Ang prophet, no, ang mensahe niya ay talagang tama, no? At kumaga i-open ito yung mata mo na mali yung ginagawa. Okay, so may ganito ba kayong gift? Third, evangelist. Okay, ang evangelist, basahin nga po natin. Ready? Begin. Evangelists are encourage the church to focus on, pray for, and become passionate about preaching of Jesus. Ang evangelist or may gift of evangelism ay yung wala na siyang inisip kundi i-share ang salita ng Panginoon. Yung 5 minutes lang kayo mag-usap, maririnig mo, nag-share na siya ng gospel. You know, may gift of evangelism. At wala siyang ibang bukang bibig kundi paano mo may share ang gospel sa mga tao. Kumbaga, di ba yung mga anong tawag dito? Yung mga nag-aalok ng mga pyramiding. Paglabas daw nun sa bahay, ang iniisip nun, sino kaya ang maaano ko nito? Di ba? Mga pyramiding, sino kaya ang open-minded sa mga ito? Yung lagi yung iniisip nila daw paglabas nila sa bahay. Dahil na pagdala nila yung kanilang kit, ang may gift of evangelism daw, paglabas na sa bahay, ang iniisip niya lagi, sino kaya ang masishare ito ng gospel ngayong araw na ito. At pagka nakakita siya ng maraming tao, excited lagi siya. Yeah, tamang-tama. Parang ganito yan. Kung ikaw ay isang mangingisda, no? Pag pumunta ka sa isang lugar, no? Sa dagat, na napakaraming isda, ano ang magiging reaction mo? Di ba tuwa ka? Yes, huhulihin mo lahat ito. Di ba? Pero kung ikaw ay hindi maging isda, at nakakita ka ng maraming isda, ano gagawin mo? Pipicturean nyo lang yun. Wow, ang ganda. Di ba? Ang ganda nito. Tapos, baka nga iiwas ka pa eh. Ang mga evangelist or may gift of evangelism, yun lagi ang tinitibok ng kanilang puso. Sino ang masishare? Meron po ba kayong gano'ng pagdanais parati? Pero mga kapatid ganito, hindi ibig sabihin na
na may gift of evangelism yung isang tao, siya na lang ang mag-i-evangelize. Yung tao yun, may gift of evangelism, siya na lang ang ano, ako hindi na ako. Hindi po. Ang pag-share po ng salita ng Diyos, ito po ay utos sa lahat. Pero may mga tao talaga na priority yun. No? At gustong-gusto yun. Hindi na i-stress pagka mag-i-evangelize. At saka yung one time nga may na-meet akong isang tao, sabi ko sa kanya, asan ka? Bakit nakabihis ka? Sabi niya, mag-evangelize ako. Sabi ko, wow. Pumunta ako sa isang lugar na yun, mag-share ako ng gospel. Sabi ko, wow, may gift of evangelism. Pero yung iba, sa atin, no? May program tayo. Mag-evangelism tayo. Sino ang sasama? Ilan lang hindi mo pupunta. Diba? Pero mga kapatid, we can share the gospel through words and through our lives. Kung wala tayong gift of evangelism, kung tayo mamumuhay lang na naayon sa kalooban ng Panginoon, mapapansin nila, makikita nila, no? They will see the difference. Lalo na sa pag-solve natin ng mga problema natin, mapapansin niya ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. And they will be curious. Bakit? Bakit kalmado ka lang? No? Bakit hindi ka natataranta? Bakit hindi ka nagpapanik? Diba? And that's the time you can share what happened to your life. What Christ has done to your life. Okay? So yun po ang gift of evangelism. And then ang pangatlo o pang-apat, pastors. Okay? Basahin niyo po natin ano ang mga characteristics ng pastors. Ready? Begin. The spiritual gifts pastors have allowed them to lead and care for the body of believers. The word pastor meaning appointment, meaning shepherd. Pastors guide the church in the same way that the shepherd guides the flock, attending to the needs of others and spending time with them are their spiritual concerns. As I've said, ang pastors, when you have a gift of being a pastor, yung function nito ang pinapakita, hindi yung posisyon. Pero dapat ang pastor ay may gift of being a pastor. Di ba? Pero ito pong gift of being a pastor, hindi lamang ito para sa mga lalaki. Ito rin po ay pwede sa mga babae. Pero ang ibig ko sabihin dito ay hindi tawag dito. Hindi porket may gift of pastoring ang isang babae, pwede na siya mag-lead ng church. Kasi ang pag-lead ng church, ang pagiging pastor ng church, meron pong nakalagay sa Bible din na requirement kung sino ang pwede. Pero again, as a function, makikita po natin na itong gift na ito ay pwede sa babae at sa lalaki. Okay? Nakuha niyo po ako? So, dito, ang spiritual gifts ng pastor, allow him to lead and care for the body of believers. Yung body of believers, ibig sabihin, group of believers. Yung concern ka sa growth. Yung hindi ka, halimbawa nalaman mo yung isang kapatid mo, hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, ayaw na umattend sa church, hindi ka mapakali. Parang hindi pwede, kailangan tulungan to. No? O kaya, nakita mo yung isang kasamahan mo, na ang tagal na sa church, siguro mas matagal pa sa iyo, hindi pa rin alam kung saan ang John 3:16, no? Hindi pa rin alam kung paano magbukat ng Bible, at tutulungan mo. Okay? Nakuha niyo po ako. Yun ang may gift of shepherding ang tawag, pagiging shepherd. Gusto mo siyang alagaan, gusto mo siyang palagwin, no? Gusto mo siyang palakasin. Okay? At yan po ang gift ng pastor, no? So sa Greek word, yan ay appointment, ng ibig sabihin ay shepherd. Pastors guide the church in the same way that a shepherd guides a flock. So ang mga pastor po, noong unang panahon, ang ginagawa niya lagi sa tupa ay ginaguide niya lagi. Nasa unahan lagi ang pastor. At inililid niya itong mga tupa sa kung saan may damo, may pagkain, kung saan may tubig. At kung sakaling may mga kaaway, ang pastor po ang nakikipag-away, ang nagtatanggol, nagpuprotekta sa mga tupa na ito. So, isa po sa mga gift na binigay sa akin ng Panginoon ay ito po, magiging pastor. Ang laging pumapasok sa utak ko,
Every time po na naisip ko ang churches, how can the church grow? At ang lagi ko pong prayer sa Panginoon, please Lord, use me. No? Make me an instrument, no? Para mag-grow ang church na kung saan ay pinagpapastor mo. So, yan po ang prayer ko dito sa CGBC Saturday. No? Sabi ko sa Panginoon, I have a very limited abilities. No? Marami sa mga taga-satellite, mas matatalino, mas magagaling pa sa akin. But Lord, kung ito yung ina-assign mo sa akin, then use me. Okay? So, itong mga themes natin, itong mga topics natin, ito po ay hindi ko lang gawa-gawa o hindi ko ginagaya. Kundi ito po yung nire-reveal sa amin ng Panginoon na ito dapat i-discuss for them to grow. For us to grow. Okay? So again, ito po ay hindi lamang applicable sa mga lalaki, ito rin po ay applicable sa mga babae. No? Bawa, group of ladies, mga young married, or mga veterans na, or mga single ladies, no, gusto nyong tulungan sila to grow. No? Basta may group kayo na inaalagaan, you have a group of, you have a gift of being a pastor. Although hindi tawag sa inyo ay pastora. Okay? Again, pag tinawag ka na ng pastora, then it is a title. Already. Hindi po title siya. No, ito, pinag-uusapan natin. Kundi kakayahan na pwede natin. Okay po? At yan ang panghuli. Oops. Yan. Teachers. Ito po, isa rin po ito sa aking gift. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Teachers are the special teachers. They impart the love of the Lord. That motivates people to learn more about it and become better Christians. They help make complex passages accessible and applicable to modern readers and for use. They often employ a wide range of methods in order to get the message of God's word across. Competent teachers are able to make the Bible understandable and relevant. Okay, may gift of teaching, mga kapatid, ay ganito. Yung mahirap, napapadali niya. Yung komplikado, ay naipapaliwanag niya. Diba? At ito pa ang maganda. The competent teachers are able to make the Bible understandable and relevant. Okay? Nakakakita siya kung paano i-apply sa buhay natin. No? Naipapakita niya, na ituturo niya kung gaano kahalaga yung Bible lessons na yun sa buhay natin ngayon. Okay? May mga tao kasi, may mga preachers, may mga teachers, na yun lang, puro highfalutin words lang ang mga sinasabi. Pero hindi itinuturo kung paano mo magagamit yan sa pang-araw-araw mong buhay. Okay? So pagka mayroon kang ganung narinig na teacher, wala siyang gift of teaching. Wala siyang gift na ganito. Pero kung may narinig ka na nagtuturo, na parang yung Bible na i-connect niya sa panahon natin ngayon, then that person has a gift of teaching. Naunawaan niya, lalo na pagka ganito, sa unang basa mo, parang ano ang matututunan ko dyan? Pero pag itinuro niya kung ano yung kahulugan doon, unti-unti nagkakaroon siya ng structure. Di ba? Naunawaan mo, ganun pala. Yun pala ang ibig sabihin. Mga kapatid, ganito po, na gaya sabi ko sa inyo kanina, ito po ay isa sa aking mga gift. No? Hindi pa ganun ka ayos. I believe marami pa akong bigas na kakainin para mag-improve. Marami pa akong i-improve. But, ito po yung nag-excite sa akin when I teach the Word of God. Na talaga natutuwa ako pagka natututunan ko siya, tapos na ituturo. Okay? As I've said, hindi pa ganun ako kagaling. No? Marami pa akong dapat i-improve. Pero, na-excite ako. Basta ako ay natuturo. It gives me energy. Ano po? So, ito po ang my gift of teaching. So, kumusta kayo? Meron ba kayong ganitong desire sa inyong puso? No? May nagsabi na ba sa inyo na, alam mo kanina, hindi ko maintindihan yung binabasa, pero pinaliwanag mo, maintindihan ko. May mga nagsabi na ba sa inyo ng gano'n?
Pag kami nagsasabi na sa inyo ng gano'n, you have a gift of teaching. Kasi kaya mong ipaliwanag yung komplikado. Kaya mong padaliin yung mahirap. At ito pa, ang Biblia ay kaya mo siyang i-relate sa panahon natin. Only those people who are gifted in teaching can do this. Okay? Wala nang iba. Hindi porket ikaw ay PhD na sa education, ay gifted teacher ka na pagdating sa Bible. Kailangan tinanggap mo si Jesus at ito ang ibibigay sa iyo na kakayahan ng Panginoon. Okay po? So, yan yung 5 na makikita natin na speaking gifts. No? Yan yung explanation. And sa mga susunod na linggo, ipapakita natin yung iba pang categories ng mga gifts. At titignan natin kung nasaan tayo, kung ano yung gift natin. Ano po? So, nakita natin the goal of the speaking gifts. Second, the purpose of the speaking gifts. Bakit binigyan pa ang church ng mga speaking gifts? Nasabi dito, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Okay, gusto ko pong pansinin niyo to. To equip His people for works of service. So, ano ang trabaho ng mga apostol, prophet, no? Pastor, evangelist, no? At saka teacher? Anong function nila? Anong purpose? To equip His people. Yung mga mananampalataya para ihanda. Ang ibig sabihin po nung equip dyan is to prepare them, no? To adjust, no? To set the bones correctly. Yun ang ibig sabihin. So that he will be useful. To set the bones correctly. Kasi alam niyo ba, meron ba dito yung chiropractor? Yung nagpa-therapy ako one time, ayaw nila ako i-chiro kasi marami na daw ako arthritis. Sabi niya, pagka ginanong ka namin, baka magkabali-bali ang mga buto mo. Baka may demanda mo pa kami. No? Kaya yung mga taong may ganyan, hindi na namin ang kinakairo. Sabi ko sa ayaw, kaya ako nagpa-therapy dito kasi gusto ko nung ganun eh. No? Pero ang ibig sabihin pala, equip dito is to set the bone correctly. Kasi, di ba pagka nalinsad yung buto mo, mawawala ka na sa function. No? Hindi ka na makaka-function ng ayos. So, kailangan itama mo siya. Ilinya mo siya. Di ba? So, yun ang ibig sabihin ng equip. Tayong lahat, mga kapatid. Bagamat tayo ito yung mga mananampalataya na, pero marami pa rin brokenness sa buhay natin. Di po ba? Marami pang dapat ayusin ang Panginoon. Marami pang dapat i-repair ang Panginoon. And God gave the church, no, the speaking gifts to repair those brokenness. To equip you for, ano sabi niya? For the service. Okay. Okay? So, merong tinatawag na 80-20 principle. Narinig niyo ba yan? 80-20 principle. Yan po ay sa business. Business term. Pero sa church, dapat daw hindi ganun. No? Ano po ang ibig sabihin ng 80-20 principle? 20% daw, 80% daw ng result or ng ministry ng church ay ginagawa lang ng 20% na tao sa church. So kung bawa, 10 tayo dito, 2 lang yung gumagawa ng ministry. Yung 8, nakatingin lang. No? Nakaabang lang. At meron po tayong ganitong thinking, no, sa mga churches. Yung mga nasa unahan lang ang dapat mag-minister. Yung napunta sa unahan. Yung pastor, yung song leader, yung mga Bible teachers. Pero ako ay nakikinig lang, no? Ako ay simpleng taong ma-attend lang. Hindi na ako kasama. No? Hindi po. Ang dahilan, bakit po nagdala ang Panginoon, nagbigay ang Panginoon mga gifts, no? Speaking gifts, is to equip us, tayong lahat, no, na maglingkod sa Panginoon. Gaya na sabi ko last week, at nung first week, may iba-iba tayong parts, may iba-iba tayong gifts. No? Hindi mo pwedeng i-wish na sana ang gift ko katulad nung kay ganito.
o yung gift ko katulad na ganyan. Meron tayo na kanya na tayo lang ang pwedeng gumawa. No? Hindi pwedeng gawin ng iba, no? Kundi ikaw lang. At pag wala ka, mahihirapan. No? For example, yun nga, maganda na illustrate ng Panginoon ang church sa isang katawan. Di ba pagka napilay ka, anong mangyayari? No, napilay yung kanan mo. Anong mangyayari? Pag naglakad ka, lahat ng weight mo ay dadalhin mo sa left. Di ba? At pagka ganun lagi ang ginagawa mo, anong mangyayari sa left foot? Masisira din siya, madadamage siya. So ganun ka-importante yung function ng bawat isa sa atin. Yun ang problema pagka hindi nag-function yung isa. Kaya mga kapatid, lagi kong sinasabi ito, may purpose ng Panginoon kung bakit nandito tayo dito. No? May rules na ipapagawa sa atin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana every time na tayo umattend dito sa church, let's always ask the Lord, Lord, what do you want me to do? Ano gusto mong gawin ko? At alam po ninyo, if you will ask the Lord sincerely and earnestly, ipapakita na ano yung dapat mong gawin. And then, sabi ko last week, it will give you purpose in life. Ito pong gifts na ito kaya na binigay sa atin para magkaroon ng direksyon ng mga buhay natin. Kaya pala ako binigyan ng ganito, kaya pala ganito ang exposure ko, ay dahil ganito ang gagawin ko. At pagka ginagawa mo ano yung purpose mo sa buhay mo, you will be fulfilled. Diba? Lalo na pagka dumating na yung time na pupunin ka na ni Lord. Pwede mong isulat sa iyong lapida na here is a man who fulfilled this purpose. Yun ang pinakamasarap dahil sa ending ng buhay. When you fulfill your purpose. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, sana hindi 80-20 ang ratio, kundi 100%. No? Lahat po tayo ay gamitin natin ang ating pong mga kakayahan. No? Para, sabi niya, lumago ang katawan ng Panginoon. Tayo na nasa iglesia. So, yan po ang purpose kung bakit merong speaking gifts. To equip ng bawat isa. Kaya, pagka hindi ko na kayo ini-equip, i-rebuke nyo, Pastor, hindi nyo na kami tinuturuan. At kung sakaling may gift kayo, dapat meron kayong tinuturuan. No? Talagang nag-i-improve dapat yung inyong mga tinuturuan. Hindi yung basta makapagturo lang tayo. Sabi ni Pastor, ito ang gawin ko . May concern po talaga tayo na. Okay po? So, ang panghuli, ito pa, meron pa akong gustong ipakita pala. Sa Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin nga po natin ito. Ready? Begin. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect, who is the head. So, sabi niya, paano ka mag-i-equip? Sabi niya, you speak the truth in love. Paganda to. No? You speak the truth in love. Sabihin mo daw ang katotohanan ng may pag-ibig. Ano ba yun? Diba? Nasubukan niyo na ba yan? Halimbawa, may nakita kang isang tao na may ginagawang mali. How will you speak the truth in love? Sometimes tayo, nagre-rebuke tayo para saktan siya. Diba? Para saktan lang yung isang tao. Hindi para tulungan or mag-isip sa kanyang pagkakama. Ang ibig sabihin po ito, mga kapatid, when we equip, we need to speak the truth in love. Pagka sinabi mo, when you speak the truth in love, yung love dito, ibig sabihin, concern ka sa kanyang growth. Kaya mo sasabihin ito para mapabuti siya. No? And sometimes, kailangan mo hindi sabihin yung isang bagay para mas mapabuti siya. Diba? Kaya napakahalaga na mag-isip muna tayo bago tayo magsalita. Ito ba sasabihin ko? Ito bang ihihirit ko? Ito ba ay makakabuti sa kanya? O hindi? Kailangan niya ba ito?
o hindi. Diba? Pagka lagi mong iniisip kung ano yung makakabuti sa kapwa mo, then you are doing this. You're speaking the truth in love. Ang unang ibig sabihin po ng speaking the truth ay declare the truth in love. Ang pangalawa ay display the truth in love. Ipamuhay mo ang katotohanan. Many times, mas ma-influensya yung ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. May kasabihan tayo, words speak louder than actions speak louder than words. Sorry. Okay? So, mas malakas ang impact ng ginagawa mo kaysa doon sa sinasabi mo. Kasi, many times, may mga tao na sinasabi ito, pero taliwas yung kanilang pamumuhay. Diba? So, alam nyo kung bakit maraming, hindi ko alam kung gano'ng marami, pero bakit maraming galit kay Pastor Kim Baloy. Sapagkat he's telling one thing, but he's doing something else. Diba? So, I do not know how true yung kaso niya, pero dahil sa parami yung lumalabas, ay Diyos na bahala. Diba? Pero nakakalungkot yung gano'n, di ba? Na yung isang tao, ang galing niya mag-preach, ang galing niya magturo, pero yung buhay niya ay taliwas sa kanyang sinasabi. Hindi ka makaka-equip doon. Dapat, kung gusto mong mag-equip ng tao, kung gusto mong tulungan ng isang tao na siya ay mag-grow, you need to declare the truth in love and display the truth in love. Okay? Hindi lamang salita, dapat may gawa din. Patunayan, ipakita mo. Kasi yun po ang magkukonvince talaga sa mga tinutuwa natin. Okay po? And then ang panghuli, the goal of speaking gifts, the purpose of the panghuli, the product of the speaking gifts. Ano magiging resulta? Sabi dyan, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang unang resulta po, pagka nag-equip po tayo, pagka ginamit natin itong kakayahang itong speaking gifts, ang una, unity. Magkakaroon po ng pagkakaisa sa iglesia. Alam niyo po, nakakalungkot na maraming mga simbahan ngayon. They claim that they are followers of Jesus. Pero sa loob, magkawatak-watak sila. Grupo-grupo. No? Hindi ka pwedeng sumama dyan sa group na yan. No? O hindi ka pwedeng sumama dito. Nakakalungkot po na may gano'n. Diba? May division sa loob ng church. At yan po ang problema ng Corinthian church. Kaya nga, laging ina-emphasize ni Apostol Pablo na meron lang tayong isang Panginoon. No? Meron lang tayong isang pananampalataya. Dapat magkaisa tayo. At dito po sa bahaging ito, saan tayo kailangan magkaisa? Ang ibig sabihin ba, pare-pareho dapat ang haircut natin? No? Pare-pareho dapat ang kulay ng damit natin? No? Pare-pareho dapat ang accent natin? Yun ba ang ibig sabihin ng unity dito? Ang ibig sabihin po ng unity dito, in faith and in the knowledge of the Son of God. Okay? Ano po ang ibig sabihin nun? We should be united in our faith in the Lord. Pare-pareho dapat na kaligtasan natin ay buhat lang sa Panginoong Hesukristo. Kung meron dito na ang iniisip ay may ibang paraan para makapunta sa langit, I'm sorry to say, hindi po yan tinuturo ng Biblia. No? Hindi po tayo pwede magkaisa. No? Sapagkat ang maliwanag na nakalagay sa Bible, ang nakakapagligtas lang sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. At ito po, mga kapatid, marami sa atin may ganitong maling
Balik paniniwala. Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi lahat ng reliyon ay pare-pareho. No? Huwag niyo pong sabihin, huwag po natin sabihin na pare-pareho lang lahat ng religion. Iba-iba lang ang paraan ng pagtawag sa Panginoon. Kaya nga tayo nagkaiba-iba. Kasi yung paraan ng pagtawag natin. Merong nakalagay lang sa Biblia na iisang paraan. Okay? At meron lang nakalagay sa Biblia na isang paraan para pumunta sa langit. It's through the Lord Jesus Christ. At yun ang sinasabi dito. No? Na magkaroon tayo ng unity in faith and in the knowledge of the Son of God. Magkaisa tayo ng paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo. Kung meron dito na naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, no? Siya ay tao lang. Okay? Kalahati lang ang totoo doon. Totoong naging tao si Jesus. Pero, totoong siya po ay Diyos. Nakalagay yan sa Biblia. At maraming mga religion ang hindi naniniwala. Kaya, mga kapatid, hindi pare-pareho ang religion. Okay? Iba-iba. Tayo po, ang ating sinusundan ay kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos. At pagka ang sinusundan mo ay salita ng Diyos, sa tingin nyo ba ililigaw kayo ng Diyos? Mapapahamak kaya tayo pagka ang sinunod natin ay salita ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin. Yun ang dahilan bakit tayo binigyan ng speaking gifts para matutunan po natin lahat na meron lang tayong dapat isang pananampalataya at isang dapat sampalatayanan, ang Panginoong Hesus, the Son of God. Okay po? Yan po ay si Jesus, ha? Hindi yan si Apollo. Si Jesus, Son of God. Okay. So, unity, ano ang produkto? Magiging united po tayo. Magkakaisa po tayo. And then ang pangalawa, maturity. No? Magmamature na po tayo. Ano yung sabihin ng maturity? Ang sabi dyan, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano yung sabihin po niyan? We will be Christ-like. Our attitude will be like the Lord Jesus Christ. Ano ba ang attitude ng Panginoong Jesus? He is humble. No? He is gentle. Kung inyo maalala yung Galatians chapter 5, verse 22 and 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Those are the character of the Lord Jesus Christ. Pero meron isang pastor na nagsabi, dito sa lupa, imposible na ma-reach natin yung perfection. Habang nasa lupa tayo, hindi natin ma-reach yung perfection. Pero, dapat yun ang goal natin. Yun dapat ang direksyon ng buhay natin. Para sa muling pagbabalik ng Panginoon, o pag kinuha na tayo ng Panginoon, yun na yung ultimate perfection. Magiging katulad na tayo ng Panginoong Yesu Cristo. Mga kapatid, ngayon pong umaga, meron tayong tatlong nakitang lesson. No? Tungkol sa speaking gifts. Nakita natin yung the call of the speaking gifts, the purpose, and the product. No? Ang isa sa na-appreciate ko po sa mensahe natin yan, itong mga gifts na ito ay hindi lang basta ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay binigay niya to help us. No? Para ibalik tayo sa Panginoon. Yun po ang tanging goal ng Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. No? Sapagkat dahil po sa kasalanan, tayo ay napalayo. No? Tayo ay lumayo at hindi na natin hinanap ang Diyos. Kung tutusin, pwede tayong pabayaanan ng Panginoon. Pwede na tayong sirain, no? Patayin ng Panginoon. Mag-create siya ng bago. Kaya niyang gawin yun. Pero hindi po yun ang ginawa niya. Niligtas na tayo at hindi lang tayo niligtas. Binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. No? Para tayo po lahat, no? Ay maging instrumento niya to reach other people for Him. Okay po? So nawa ang CGBC satellite at lahat po ng dumadalo dito ay makita ang katotohanan ito. Nawa lahat po tayo ay magkaroon ng bahagi. Nawa pag nakita po natin yung kakayahan na yun, atin po itong linangin, no? Let us develop it and let us use it for the glory of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po
sapagkat napakabuti mo sa amin. Salamat po sapagkat sa kabila na kami ay makasalanan, sa kabila na karapat-dapat na parusahan kami, kami po ay inyong iniligtas. At hindi po madali ang kaligtasan niyo. At salamat po sapagkat sa pagtatagumpay ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkabuhay na maguli at sa kanyang pag-akyat sa langit, He distributed gifts. Para po, mas lalo pa kami maging handa, mas lalo kami maging kagamit-gamit sa inyong pong gawain. Nawa ang salita mo, Panginoon, ngayon pong umaga ay kumilos. Ito po ay nag-transform ng aming Panginoong mga buhay. Tulungan mo kami na makita ang mga kakayahan namin at gawin namin ito para sa kalawalhatian. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus.